gawa-gawang survey sa mga kalaban ni BP Sara Duterte. Ipinantay na sila ni Rapi Tulfo. Tag 46% na daw sila. Pantay na. At saka magkasunod sila ni Leni Robredo at saka ni BP Sara Duterte. Kunti na lang. Nasa mga 40 mahigit si BP. Tapos 40 mahigit din si Leni. Malapit na nilang ipantay din kay Leni si BP Sara Duterte sa survey nila. Ito po ang totoong survey. Ito po ang totoong survey ng Pulse Asia Research. Ang nakuha ni BP Sara Duterte is 43%. Ang kay Leni is 27%. Ang kay Rafi Tulfo is 19%. Kay Bam Aquino 5%. Risa Hontiveros 2%. And 1% naman si John Vic Remulla. Yan po ang survey ng Pulse Asia Research. Yung ibang ginagawang survey ng iba dyan, ipinantay si BP Sara Duterte at si Tulfo. Diba? 46% daw parihas. At saka si BP Sara Duterte at Leni, kunti na lang ang agwat. 40 mahigit si BP Sara Duterte, 40 din mahigit si Leni Robredo. Pero ang survey ng Pulse Asia Research, napakalayo po ng agwat. Biruin mo, 43% si BP Sara Duterte, 27% lang si Leni. Tapos, ang sabi ng ibang survey ko no, na si Rapi Tulfo is pantay kay BP Sara Duterte. Dito sa Pulse Asia Research, 19% lang po si Rafi Tulfo. 19% lang. Kita mo yan, grabe, di ba? Mind conditioning talaga ginagawa nila mga kalaban. Akala nila maniniwala ang taong bayan sa mga ginagawa nilang pasorbe-sorbe ko, no? ito, tingnan nyo, di ba? Yan nyo, napakalayong agwat, si Rapi Tulfo na ipinantay nila, ito 19% lang pala. Kaya pala ayaw talaga ni Senador Rapi Tulfo na pag-usapan yan dahil hindi daw siya talaga tatakbo sa pagkapangulo. Dahil alam niya na yung survey siguro, gawa-gawa lang yan at hindi yan totoo. Dahil nakikita siguro nila ni Senador Rapi Tulfo na mas malakas talaga si BP Sara Duterte. Di ba? Nakatawa ako sa mga survey nila. Pantay na raw si Rapi Tulfo at saka si Leni, naghahabol na kay BP Sara Duterte. Pero doon sa reaksyon, pinagtawanan lang yung survey nila. Pero dito sa survey na to, lahat pumupuso at nagla-like. 43% ang layo ni Rafi Tulfo, 19% lang. Tapos si Leni, 27%. Ito si Risa Hontiveros na gusto talagang tumakbo sa pagkapangulo, nagsasalita na nga rin, 2% lang po. 2% lang. Bakit hindi sinama si Trillanes dito? Dapat sinama nila. Di ba? Sabi nga dito, nangunguna pa rin si BP Sara Duterte sa survey sa Pulse Asia Research. Yan ang katotohanan ng akala nila makuha nila ang taong bayan sa paggawa-gawa nilang survey. ito ang totoong survey. Hindi nga ako maniwala na 43% na si BP Sara Duterte. Kahit dito ka sa Metro Manila o sa Luzon survey, mag house to house ka, Duterte pa rin ang pinipili ng karamihan. Duterte pa rin. Di ba? Akala nila mahina si BP Sara Duterte sa Luzon, malakas din po si BP Sara Duterte sa Luzon. Malakas po. Malakas. Kahit nga sa Pangasinan, kahit sa Ilocos, kahit sa Baluarte nila ni Leni, maraming Duterte ang pinipili nila. Maraming Duterte. Sa mga kabikulan na yan, maraming Duterte. Sa Manila, maraming Duterte. Di ba? Akala nila mahina ang suporta ni BP Sara Duterte dito sa Luzon. Malakas din po, malakas. Malakas din po talaga si BP Sara Duterte. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating nasa mga mababa, kagaya natin. Duterte ang karamihan ng pinipili dahil alam nila ang puso ng mga Duterte ay para sa mga mahihirap. Talagang doon sa mahihirap ang pinakamalaking pagmamahal ng mga Duterte. Kaya nga nagagalit sa kanila yung mga ibang oligarko, di ba? Mga mayayaman. Pero ang mga mahirap, mahal na mahal ng mga Duterte yan. At ang mga mahirap, mahal na mahal nila ang mga Duterte. Suportado nila ang mga Duterte. Kaya wag nilang sabihin na mahina si BP Sara Duterte dito sa Luzon dahil malakas din po.
Malakas po talaga sa taong bayan. Nakakatawa yung survey nila, di ba? Nakakatawa talaga eh. Ang daming tumawa doon sa survey nila. Ipinantay ba naman si Senador Rapi Tulfo sa sa survey nila kay VP Sara Duterte? Pinantay nila ng 46%. Tapos si Lini, hinahabol na lang nila. 40+% din. 42 ba yun? Basta 40 plus. Dito ang layo, di ba? Ang layo. Lalo na kung ukta na yan, huwag kayo maniwala dyan. Kunyari lang yan, minsan tinataas-taas sila si VP Sara Duterte, pero tingnan nyo mga ilang buwan yan, magugulat na lang kayo. Ibabagsak nila yan si VP Sara Duterte sa survey nila. Alam ko na yung mga style nila dyan, noon pa yan eh. Tingnan yung Pulse Asia Research, napakalayo ng agwat. Yan talaga ang totoong survey, di ba? Pero yung mga pasarbe-sarbe, lalo-lalo na yung mga binabayaran na survey, may mag-i-sponsor, ay alam na, siyempre yung nag-i-sponsor, yun talaga ang itataas nila sa survey. Di ba? Pinagtawanan ng sambayan ng Pilipino. Karamihan ng mga Pilipino, pinagtawanan yung survey nila na pinantay pa naman si Senador Rapi Tulfo sa survey kay VP Sara Duterte at saka si Lini, hinabol nila. Akala nila maniniwala yung mga tao. Akala nila palpak na naman yung mga ginagawa nila. Palpak na naman. Hindi na naman umubra. Kahit anong gawin nila eh. Taong bayan po yung mga kalaban nila eh. Taong bayan po yung sumasagot sa mga ginagawa nila. Alam nyo, ang protector ni VP Sara Duterte at sa mga Duterte, taong bayan. Taong bayan po talaga ang nagpuprotekta kay VP Sara Duterte. Kaya sinabi ni VP Sara Duterte, iniwanan na siya ng mga lahat ng mga kaibigan niya mga politiko. Pero ang mga tao o mga sambayanang Pilipino hindi umiwan sa kanya at saka sa kanila. Tuloy-tuloy ang suporta. Kaya sinabi ni VP Sara Duterte, yung lakas niya ay galing lang sa taong bayan. Galing na lang po talaga sa taong bayan yung lakas niya. Dahil nga, lahat daw ng mga kaibigan niya mga politiko, iniwanan na po siya ng lahat. Iniwanan siya. Kaya ang lakas niya, kinukuha na lang daw niya sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, hindi siya iniwan. Sinusuportahan pa rin ang Vice Presidente. Sinusuportahan siya. Kaya yung lakas niya, diyan niya hinuhugot sa suporta ng taong bayan. Kaya pag si VP Sara Duterte magiging Pangulo, swerte po talaga yung mga sumusuporta sa kanya. Hindi po sila nagkakamali. Yung mga nagmamahal sa mga Duterte, hindi po talaga nagkakamali kapag nagiging susunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Maniwala po tayo dyan. Sigurado yan, aangat yung bansa natin. Babalik ang napakagandang ekonomiya ng bansa. Makikinabang ang karamihan, magkakaroon ng maraming trabaho. Kasi kapag maraming proyekto ang gobyerno, maraming taong makaka-apply ng trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho, hindi yung ayuda-ayuda lang, saglit lang ang pera, ubos na. Pero ang trabaho, tuloy-tuloy, araw-araw ka kumikita. Kaya kapag si VP Sara Duterte maging susunod na Pangulo, hindi kayo magsisisi. Hindi po talaga kayo magsisisi. Ang magsisisi dyan, yung mga gumagawa ng masama at kasalanan, yung mga nangduduga ng kaba ng bayan, yan sila ang magsisisi kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo. Di ba? Pasarbe-sarbe pa. Palpak naman, pinagtawanan na ng taong bayan. Ano kayo? Naniwala ba kayo dun sa pasarbe nila na pantay na si VP Sara Duterte at saka si Senador Rapi Tulfo? Ayan ang Pulse Asia Research. Kitang-kita, napakalayo po ng agwat. Hindi ninyo maluloko ang taong bayan.